Ang issue po ng korupsyon, hindi na talaga pwedeng maitago o hindi na pwedeng pagtakpan. Kasi mula po nung aminin ni Pangulong Marcos sa State of the Nation Address o SONA noong July lang, na merong talagang kickback, SOP, for the boys o korupsyon sa mga project. Especially ang nabanggit ay flood control dito sa buong bansa, hindi lang po sa Metro Manila. Sa totoo lang, yan lang ang nabanggit ng Pangulo. Pero marami pa ho na mga korupsyong nangyayari sa iba-ibang departamento ng pamahalaan, maging sa local government, maging sa mga korporasyon ng gobyerno. Kasi itong flood control program na ito ay identify lang ito sa DPWH, sa mga politiko sa national at saka local. Pero yung ibang mga project tulad ng paggawa ng tulay, paggawa ng highway, farm to market road, school building, classroom, irrigation para sa farmers, labor group, lahat to maraming ganyan, maraming palusot. Kaya dahil dyan, yung pag-amin ng Pangulo, iyan na yung bihikulo na dapat talaga'y seryosohin ang kampanya, ipairal ng batas. No one is above the law. Yung sinabi ng Pangulong kanyang papangalanan, dapat kasuhan at ipakulong. Kasi ngayon lang po nangyari ito, na mismo yung Pangulo ay umamin na may korupsyon. Nung panahon ni Cory, panahon ni Ramos, Erap, Gloria, Aquino, Duterte, hindi naman sila umamin na mayroong korupsyon eh. Puro warning lang, yung iba nagtatapon-tapangan nga lang. Yung iba talagang pinagtakpan. Baka kasapakat sila. Ngayon, itong ginawa ni Pangulong Marcos ng pag-expose ng katiwalian, isang ibig sabihin nito, hindi siya sumali, hindi siya kasali, kaya in-expose niya, hindi na niya matiis. Pusakal na. Sobra na. Ang ganda po nung sinabi ng Pangulo. Iba. At kanyang paninindigan ito. Kaya dapat nating suportahan. Pero Mr. President, ang kailangan dito may makulong. Wala tayong parusang bitay o death penalty. Pero meron tayong plunder law na dapat habang buhay na pagkakakulong ang mga sangkot sa 50 billion above. Pero malaki na nga yung 50 billion, dapat na 10 million lang. 50 million ang plunder law. Kaya kailangan ipakita na ito. Itong natitira na kasalukuyang gobyerno, ito na ho yung panahon. Pag hindi ito nagawa, mananatili lang na puro banta, mananatili lang na hanggang expose lang o balita lang, pero kailangan magkaroon ng closure. Gustong-gusto na po, Mr. President, ng taong bayang may makulong kung kinakailangan cabinet secretary, engineer, senador, congressman, governor, mayor. Yan naman talaga ang sangkot yan eh. At yung malalaking kontrakto. Alam ng mamamayan at alam ng inyong lingkod. Ang mga politiko, sila din ang kontraktor. Asawa nila, kamag-anak nila, kontraktor. Sila yung nakapwesto. Dami yung ibang mga pangalan. Sila rin po nagpapatakbo ng kontrata na nakukuha sa pamahalaan. Kaya nga sila nananalo sa bidding. Kaya nga sila nakakakuha ng project dahil may kamag-anak, kapatid, anak o kung anumang relasyon sa mga national position. Yan po ang katotohanan. Inuulit ko yung sinabi ko dati. Ilan lang naman, 5 o 6 lang yan. BBM, Department of Budget and Management, yan ang gagaling ng pondo, yan ang release ng pondo. DPWH, silang gawagawa ng proyekto. Mga senador, congressman, local official, commission on audit, at contractor. Yan lang pong identify dyan. Wala namang iba. Walang sibilyan na may kinalaman dyan. Ang sibilyan laging biktima. Ang mga nagbabayad ng buwis laging biktima. Hindi sila kasapakat yan sa racket na yan na sinasabi mo, Mr. President, na kickback, SOP, commission, ang ghost project for the boys, at saka ho yung panaginip na project. Panaginip pero may pondo, panaginip pero na-release ang budget. O saan napunta ang pera? Yan ang atin hong inaabangan at dapat ito'y huwag mabaliwala ng ganun-ganun lang. Panagutin mo na sa lalong madaling panahon, Mr. President. Sunod na ating pag-usapan na ito naman, missing sa bungero, criminal ang galawang yan, may buhay na wala, at saka online gambling, hindi ho nagkakalayo yan. Yung sabong sugal, online gambling, natural sugal yan, pero mas matindi po ang tinding dating nito dahil online kahit kabataan,
kahit estudyante, marami nang nasirang pamilya rito. Kung naipasara ni Pangulong Marcos ang Pogo, bakit hindi kayang ipasara ang sabong? Bakit hindi kayang ipasara ang online gambling? Ito po ang nakakasira at salot sa katahimikan, buhay ng pamilya, korupsyon, krimen, at marami pa. Kung merong krimen sa Pogo, at kung ano pang masamang epekto, ganon din ang sabong, ganon din ang online gambling. Meron din yung krimen, may prostitution, meron din yung korupsyon. Kasi hindi magagawa ang sabong, online gambling kung walang protektor, walang tongpas, walang nakikinabang, walang korupsyon. Kaya Mr. President, aksyonan po ninyo ito. Ipatigil ang online gambling, panagutin ang nantotoong may kinalaman, mastermind at sino man sa nawawalang buhay ng mga sabongero. Yan po ang importante, Mr. President. Huwag po kayo magagalit mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Hindi po ako nag-uutos. Sinasabi ko lang at tinatalakay ko yung totoong katotohanan ng nangyayari. Na ang presidente lang po ang pwedeng gumawa ng kaukulang aksyon. 100% na kautusan, 100% na pagpapanagot sa mga kinaukulan, 100% na ipatupad ang batas. Office of the President lang po ang pwedeng gumawa niyan. Kaya yung aking ginagawa rito, panawagan lang, apila lang, pakisuyo lang. Nagsusumamo na tayo na galawin at gawin ang Pangulo ang dapat niyang gawin bilang Pilipino, bilang mamamayan, bilang political blogger, bilang traditional media. Yun po yun, walang personalan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ombudsman at korte at iba pang kinaukulan, talagang mabagal, dapat nilang bilisan ang kanilang galaw. Padami na ng padami ang kaso eh. Padami ng padami ang dapat nilang imbestigahan. Padami ng padami ang dapat na panagutin. Ay matatambakan kayo. Dahil karamihan sa kaso, babagsak ng ombudsman. Bilang prosecutor, sila mag-i-evaluate ng mga dokumento. Pag may probable cause, papalis sa Sandigan Bayan. Pag nasa korte naman, masyado rin matagal. So, bilis-bilisan. Actually, ito ang dapat gawin ng Korte Suprema. Dahil under ng Supreme Court, ang lahat ng korte sa buong bansa. Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, Court of Tax Appeal, okay, Sandigan Bayan, Court of Appeals, ayan lang o. Ang hindi lang under nila, yung ombudsman kasi independent body yan. Yan ang dapat asikasuhin ng Korte Suprema. Pabilisan, bilisan ang proseso ng batas. Bilisan ang trial, bilisan ang pag-uusig, bilisan ang trabaho ng lahat ng korte para magkaroon ng katotohanan at katarungan. Yan ang dapat ginagawa ng Supreme Court. Di ba? Pero kung ang Supreme Court nagagamit ng ibang sektor, ay ibang galaw yan. Yun ang pagdududa ng iba. Baka nagagamit kayo, mga maestrado, yung trabaho tungkol sa pagbibigay ng justice, katarungan, yan ang focus, yan ang obligasyon ng Supreme Court of the Philippines sa ilalim ng saligang batas. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa ho sa aking mga channel, lalo na ho dito sa Mike Abe Opinions channel. At pakisama na rin po ninyo, huwag niyong kalimutan yung MA Pinoy TV.